PNP recruitment, ano-ano ba ang mga initial requirements nito at paano ba ito i-compile sa isang folder? Ituturo ko po sa inyo para naman makapaghanda kayo dahil anytime po ay pwede po maglabas ang PNP recruitment team para po sa bagong quota na naman. Una sa lahat ay dapat po nakalagay lahat ng mga initial requirements ninyo sa loob ng long white folder at may plastic cover para naman po maging presentable po ang folder ninyo. At pinaka front page po ng attrition quota ay ito po na nasa inyong mga screen. Pero huwag po muna ninyong lagyan ng ganito na klase na front page kasi po hindi po natin alam kung saan ba kayo gusto mag-apply, either sa regular quota, national support unit, or attrition quota. Sa table of contents naman po ay nakalagay dito ang unang tab, which is ang tab A, ang Duly Accomplished Civil Service Commission or CSC Form 212 Revised 2017. Pwede nyo pong i-download ito sa internet, sa official website ng Civil Service Commission. At dapat po kumplito ninyong na-fill upan ito na dapat po naka-handwritten. At kung magpanotaryo kayo ay pwede naman po sa PAW dahil po sa PAW ay libre lang po at wala po kayong babayaran doon. Meron po kayong dapat at least 5 to 6 na copy ng inyong PDS kasi po maraming folders po na dapat ninyong lalagyan nito. At dapat naman din po ang size ng PDS na ito ay long po. Ang susunod naman ay tab B, ang PSA issued birth certificate patrolman or patrolwoman applicant. Itong birth certificate po ay dapat po original na may resibo. Bawal po ang walang resibo. At kung kukuha po kayo ng birth certificate ninyo ay dapat po meron kayong at least 6 original copies na dapat po may isa-isang resibo po yan. Again, dapat po original at may resibo isa-isa. Next po ay ang tab C. Ito po yung eligibility ninyo. Either nakapasa kayo sa NAPOLCOM, Civil Service, PRC, PD 907, sa mga cum laude dyan, summa cum laude or magna cum laude, report of rating with authenticated PRC license for board passers. Sa NAPOLCOM at Civil Service passer po or eligibility, yung certificate po na ibibigay nila sa iyo ay na may rating ay yun na po yun, yung certificate na yun na po ang ipapa-authenticate ninyo na may 6 to 8 authenticated copies. At sa PRC eligibility naman, dapat po meron kayong board rating at PRC license ID. Same lang din po na dapat po meron kayong 6 to 8 authenticated copies. Dapat po ang size nito ay A4 bond paper. Next po ay tab D. Ito po yung college diploma and transcript of record or TOR, authenticated by school registrar. Kung saan ninyo kinuha ang documents na original copy ay doon nyo po din ipapa-authenticate na may 6 to 8 copies din po. Again, sa diploma, depende po ano po yung size or sa TOR. Kasi kadalasan po yung TOR ay meron po yung long bond paper na size na binibigay ng eskwelahan. Kung ano po yung size na ibibigay nila, yun din po yung size na ipapa-authenticate nyo po na may 6 to 8 copies. Ang susunod naman ay ang tab E. Ito ay ang Certificate of Good Moral Character from school last attended. Kung saan po kayo nag-graduate, doon nyo po yun kukuha yung Certificate of Good Moral Character. Again, hindi po ito barangay good moral na makukuha ninyo. Ito po ay sa eskwelahan ninyo kung saan kayo nakapagtapos or nakagraduate na may A4 size at may 6 to 8 authenticated copies. Ang susunod naman ay ang tab F. Ito po yung barangay clearance. Minsan po wala po ito sa NSU at regular quota. Pero sa attrition quota ay meron po talaga nito kasi kinakailangan kayo ng endorsement ng city mayor at kinakailangan malaman kung saan po kayo na barangay sa isang lungsod po. At dapat po meron kayong 3 to 5 copies po na authenticated. At least 1 original, barangay clearance at 3 to 5 authenticated copies. At ang panghuli naman ay ang tab G na dapat po na may 2 pieces 2x2 color picture with name tag. Meron po itong note, all PSA issued documents should be accompanied with an official receipt. Sa sinasabi ko po na dapat po ang lahat ng mga birth certificate na kinukuha ninyo, dapat po ay meron po yang isa-isang official receipt or resibo po dapat. Nagaling po yan sa PSA.
At nakalagay din po dito na use plain white long folder document should be authenticated by issuing office or unit. Lahat ng mga documents kung saan nyo po kinuha yun ay doon po din kayo magpa-authenticate. At ang last one ay scanned photocopied PSA issued documents not acceptable. Kung nakapag-scan po kayo, nakapag-scan or nakapag-photocopy ng inyong issued birth certificate ay hindi po yan accepted kung photocopy. Dapat po ay original po yan. Sana po ay malinaw yon and good luck po sa ating lahat.